Anong dapat kong gawin sa girlfriend na pasmado ang bibig? Hindi ko akalain na darating ako sa punto ng buhay ko na mapapatanong ako ng ganito. Hindi dahil sa selos, hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa isang ugali. Isang ugaling kayang wasakin hindi lang ang relasyon, kundi pati respeto sa pamilya. 6 na buwan pa lang kami ng girlfriend ko. Tawagin na lang natin siyang Trish. Pangalawang girlfriend ko siya, kaya akala ko mas maingat na ako ngayon. Mas matured na, mas marunong na pumili. Pero minsan pala kahit gaano ka kaingat, may mga bagay na unti-unting lumalabas lang kapag huli na ang lahat. Sa umpisa, okay si Trish. Matalino, palabiro, diretso magsalita. Iyon ang una kong hinangaan. Akala ko honesty lang. Akala ko refreshing lang na may taong hindi plastic. Hindi pa sweet sa harap pero naninira sa likod. Sabi ko sa sarili ko, ayos to ah. Totoo siyang tao. Pero may linya pala sa pagitan ng honest at walang preno. At hindi lahat ng katotohanan ay kailangang ibato sa mukha ng ibang tao, lalo na kung wala namang magandang maidudulot. Last birthday ng mama ko ang unang pagkakataon na makasama ni Trish ang pamilya ko. Kinakabahan ako noon. Alam ko ng bibig niya, mabilis, direkta, minsan masakit. Pero umaasa ako. Umaasa ako na kapag pamilya na ang kaharap, lalambot siya, magiging maingat. Si Mama, may maliit na food catering business. Hindi siya sikat, hindi siya sosyal, pero masipag siya. Madalas, friends, kapitbahay at kakilala ang customers niya. Hindi man ingrande pero puso ang puhunan niya sa bawat niluluto. Maaga pa lang abala na si Mama sa kusina. Amoy pa lang ng ulam, ramdam mo na yung effort. Hindi man perpekto ang timpla, pero may kwento ang bawat putahe. May sakripisyo. Pagdating ni Trish sa bahay, sinalubong siya ni Mama ng may ngiti. Hala Trish, tikman mo nga to. Kakaluto ko lang. Kinuha ni Trish ang kutsara. Tumikim, ngumiti ng kaunti. Tapos bumulong sa akin. Ang tabang. Parang may kumurot sa sikmura ko. Pero bumulong lang naman. Sabi ko sa isip ko, baka nagulat lang siya. Baka ibang panlasa niya. Hindi ko pinansin. Nung matapos na magluto si Mama at nailabas na lahat ng ulam, nagkaroon ng konting salo-salo. Birthday ni Mama yun. Dapat masaya. Dapat puno ng tawanan. Si Trish pa ang unang kumuha ng pagkain. Tita, una na po ako ah. Ang bango po eh, mukhang masarap. Napangiti si Mama. Kita ko yun. Yung ngiting may konting pagod pero may saya. Parang may batang pinuri ang drawing. Pero ilang segundo lang ang lumipas. Nag-iba ang mukha ni Trish. Hindi ko makakalimutan yun. Di naman masarap, matabang. Akala ko nagbibiro. Tumingin ako sa kanya. Umaasang tatawa siya. Pero wala. Diretso ang tingin, walang lambing. Sumunod pa siyang tumikim ng isa pang ulam. Ito rin, di masarap. Natahimik ang mesa. Yung dating maingay na kusina, biglang parang nawala ng hangin. Tapos sinundan pa niya ng linya na parang kutsilyong paulit-ulit na sinasaksak. Nagkikitering mama mo pero di naman masarap mga luto niya. Sino ba customers niya? Parang may pumutok sa tenga ko. Sinabi kong friends at kapitbahay. At doon niya binitawan ng isa
sa mga pinakamasakit na linyang narinig ko sa buong buhay ko. Kaya pala, walang nagsasabi ng totoo. Sa puntong yon, gusto kong umatras ang oras. Gusto kong pigilan ang sarili ko sa susunod kong gagawin. Akala ko kasi magbabawi siya. Akala ko kapag narinig niya ang sarili niyang sinabi, mapapansin niya kung gaano kasakit. Kaya pabiro kong sinabi ng medyo malakas ang boses. Ma, sabi ni Trish di daw masarap ulam mo. Ma, sabi ni Trish, di daw masarap ulam. Ma, sabi ni Trish, di daw masarap luto mo. Sa isip ko, itatanggi niya. Sasabihin niyang nagbibiro lang siya. Tatawa, hihingi ng sorry. Pero hindi. Diretso siyang tumingin kay mama at sinabing, "Opo tita, di po talaga masarap lahat." Parang huminto ang mundo. Nakita ko ang mata ni mama. Hindi siya umiyak. Mas masakit yun. Yung tipong tinamaan ka pero pinili mong manahimik. Sinabi ko kay Trish na sinisira niya ang confidence ni mama sa pagluluto. At ang sagot niya lang, "Truth hurts, no?" Doon ko na sinabi ang tungkol sa aksidente ni mama, na naapektuhan ang pang-amoy at panlasa niya, na kaya minsan hindi pantay ang timpla. Umaasa pa rin ako, pero mas lalo pa niyang dinurog ang lahat. Alam naman pala na may diferensya. Nagluluto pa sa okasyon, nagbebenta pa ng niluto. Walang emosyon, walang empathy, walang konsensya. Birthday ni mama yun. Walang nagsalita, walang sumagot, parang may libing sa gitna ng handaan. Si mama tumayo, nagkunwaring may aasikasuhin sa kusina. Alam kong umiiyak siya roon. Ramdam ko, anak ako eh. At si Trish, parang wala lang, kumain pa. Parang walang sinirang damdamin. Pag-uwi namin, siya pa ang may lakas ng loob magsabi, "Ang babaw mo kung makikipaghiwalay ka dahil lang doon." Pagkababa namin ng sasakyan, hindi siya agad nagsalita. Ako rin. Pero ramdam ko hindi siya nagsisisi. Ang iniisip niya lang, nasaktan siya dahil pinagalitan ko siya. Pagpasok namin sa apartment niya, siya pa ang unang bumuntong hininga. "Ang big deal mo masyado." Doon ako napatingin sa kanya. Hindi galit, hindi pasigaw, pagod, malalim na pagod. "Birthday ng mama ko yun," sagot ko. "At nilait mo siya sa harap ng lahat." Tumawa pa siya ng konti, parang hindi makapaniwala. "So kasalanan ko na honest ako? Gusto mo pala sinungaling?" Doon ko naisip, ito ba ang taong gusto kong makasama habang buhay? Naalala ko tuloy yung mga maliliit na sinyalis noon pa man. Yung mga pagkakataong pinagtatawanan niya ang waiter kapag mali ang order. Yung pagsabi niya na, "Ang tanga naman yan," sa mga taong hindi naman niya kilala. Yung pagiging prangka raw niya na kadalasan wala namang respeto. Pinagtatanggol ko pa siya dati. Ganun lang talaga siya magsalita. Wala siyang filter pero mabuti naman puso niya. Pero ngayon nakita ko kung paano niya bastusin ang nanay ko. Doon ko na na-realize, baka hindi siya misunderstood. Baka ganun lang talaga siya. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya ng maayos. Hindi lahat ng totoo kailangang sabihin. May mga katotohanang dapat may tamang oras, tamang lugar, at tamang paraan. Pero ang sagot niya lang, kung nasaktan sila, problema na nila yun. Di ko kasalanan kung weak sila. Weak. Tinawag niyang weak ang mama ko. Ang babaeng nagpalaki sa akin mag-isa. Ang babaeng kahit may kapansanan na sa pang-amoy,
patuloy pa ring lumalaban para may maipakain sa pamilya. Noong gabing yon umuwi ako sa sarili kong bahay. Hindi ko siya niyakap. Hindi ako nagpaalam ng maayos. Wala akong lakas. Pagdating ko sa kwarto ko, doon ko unang naramdaman ang bigat sa dibdib. Hindi ako umiyak. Parang nadigas muna ang lahat. Hanggang sa pumasok sa isip ko ang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Kung ikakasal kami balang araw, kaya ba niyang respetuhin ang pamilya ko? Kung magkakaanak kami, ganito rin ba siya magsalita kapag nagkamali ang anak namin? Kinabukasan kinausap ko si mama. Akala ko galit siya. Akala ko magagalit siya kay Trish. Pero hindi. Ngumiti lang siya, kahit halatamang pilit. Anak, huwag mo na lang pansinin. Baka ganyan lang talaga ugali niya. Mas lalo akong nasaktan doon. Kasi kahit nasaktan na siya, iniintindi pa rin niya ang ibang tao. Samantalang yung girlfriend ko, kahit kaunting empathy, wala. Doon ko na-realize na ang respeto hindi itinuturo ng pilit. Hindi mo pwedeng baguhin ang isang taong hindi marunong makaramdam, hindi marunong magsisi, at higit sa lahat, hindi marunong umamin na mali siya. Mahal ko siya, oo. Pero may mga pagmamahal na nakakasira ng pagkatao. May mga relasyon na hindi ka sinasaktan ng suntok, pero unti-unti kang pinapatay ng salita. Makaaraan ng ilang araw, nag-message siya. So ano, hihiwalayan mo talaga ako dahil lang sa bibig ko? Hindi ko agad sinagot. Ilang oras din akong nag-isip. Hanggang sa nag-reply ako ng maikli. Hindi dahil sa bibig mo, kung hindi dahil sa wala kang puso sa mga salitang binibitawan mo. Hindi na siya sumagot. Doon ko natutunan na hindi sapat ang love language, kilig at saya sa umpisa. Kasi sa huli, ugali ang makakasama mo habang buhay. At kung sa simula pa lang, kaya ka na niyang ipahiya, saktan at maliitin ang mga taong mahal mo, hindi na pagmamahal yun. Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon, kung nasa relasyon kayo na binabastos ang pamilya nyo, ginagawang katatawanan ng damdamin ng iba, at tinatawag na katotohanan ang pagiging walang modo. Tanungin nyo ang sarili nyo, gusto ko bang tumanda kasama ang ganitong tao?